Pinagtatalunan ng gusto ni Senador Bato de la Rosa na magsagawa ng kanyang sariling investigasyon sa drug war nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dalawa po kasi ang issue sa planong ito. Una, gusto sana ni Senator Bato na magsagawa ng investigasyon na motu proprio o kusang pinatawag lamang niya. Ang senador kasi ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ano po ang ibig sabihin nitong motu proprio investigation? Motu proprio po ay Latin. Sa pangkaraniwan kasi, ang mga hearing sa Kongreso ay nagmumula sa isang resolusyon na inihain ng miyembro ng Senado o Kongreso na humihiling po ng isang investigasyon. Ito'y aaprubahan padapat ng Committee on Rules na siya namang magre-refer o mag-a-assign sa isang komite na siya namang magsasagawa ng congressional inquiry. Ayon kay dating Senador o dating Senate President Franklin Drilon, nung panahon niya, ito po ang proseso para sa mga congressional inquiries para hindi raw magkagulo-gulo sa mga committee assignments. Ang Rules Committee ang magtatakda sa mga komite para hindi sila nagkakalituhan. Ayon kay Drilon, isang komite lamang ang maaaring magsagawa ng investigasyon na hindi dumaraan sa prosesong ito at ito po ang Blue Ribbon Committee. Sa madaling salita niya, sa pagkakatanda niya, hindi maaari na kusang magpatawag ng Senate investigation si Senator Bato. Pero kailangan pa rin itong pag-usapan at linawin ng Senado. Dahil taong 2010, nagpasa po ng resolution o resolution number 5 ang Senado na nagtatakda ng mga patakaran para sa mga inquiry in aid of legislation. Sa Section 2, nakalagay na ang inquiry ay maaari pong simulan ng Senado o ng kahit alin sa mga komite nito if the matter is within its competence. Ito pa, ayon kay Senator Bato, sinagawa ng kanyang komite ang PDEA leaks investigation noong nakarang Mayo nang walang kahit anong Senate resolution o referral mula sa Rules Committee. Ito naman po ang pangalawang issue, kung itutuloy ni Senator Bato ang kanyang investigasyon. Dati nang pinagmamalaki ni Senator Bato na brainchild niya ang drug war ni dating Pangulong Duterte. Kung ganon, paano iimbestigahan ni Senator Bato ang isang issue na kanyang maaring kinasasangkutan? Kailangan nga ba siyang mag-inhibit o hindi sumali o hindi pumunta doon sa investigasyon? Ang problema po, ang inhibition ay voluntary. Walang kapangyarihan ang sinuman kahit ang Senate President na pilitin si Senator Bato na mag-inhibit kahit may posibleng conflict of interest. Ang pwede lamang gawin ng liderato ng Senado ay subukang kumbinsihin ang kanilang co-equal colleague na mag-inhibit ng kusa, motu proprio. Ano pa man, gusto talagang ituloy ni Senator Bato ang kanyang investigasyon dahil ayon po sa kanya, kailangan tinatawag ng check and balance sa investigasyon na ginagawa ng mababang kapulungan. Ang pananaw kasi ni Senator Bato, tila mas pinaniniwalaan ng mga testimonya ng mga drug lords at mga drug protector doon po sa mga House hearings. Ito ay kahit ang mga nagdawit ngayon kay Pangulong Duterte sa issue ng EJK ay mga dati niyang opisyal ng PNP na dati rin niyang pinupuri. Sa huli, ito ang bitaw ni Senator Bato de la Rosa sa programang Storicon ng One News. My loyalty to President Duterte will go forever and ever. I will sink and swim with President Duterte. Kung paano pa niya iimbestigahan ng patas ang isyong kinasasangkutan ni Duterte, iyan ngayon ang napakalaking tanong. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.